Isang magandang araw na naman mga idol. Meron na naman tayong bagong project mga lods. Ito ay isang transformation ng isang luma nating RC boat na tinatawag na isang patrol boat o Coast Guard boat mga idol. Ito ay luma kong RC boat mga idol na naka-stock dito sa bahay at hindi na nagagamit tulad nung isa kong video mga idol na binago rin natin yung kanyang forma, yung isa kong RC boat na offshore patrol vessel mga idol. So ngayon mga idol, itong ating lumang RC boat, papaguhin natin mga lods kung paano natin gagawin. Ay gagawin natin isang luxury yachts mga idol, isang yate, yung mamahaling yate mga idol. So yun na naman yung ating gagawin mga idol. Medyo nagsawa na tayo sa ganitong design. So mangyayari ay magiging yachts na ito mga idol. So abangan nyo idol kung paano natin babaguhin ang kanyang disenyo mga lods. So stay tuned mga lodi.
Idol, dumating na yung ating brushless motor mga idol. Ito yung magiging motor niya. Yan, laki yun, Extreme idol, 4,500 kb. Yan, Extreme, bigat Tapos yung kanyang shaft mga idol ay connecting shaft niya ay 5mm mga idol, laki. Yan, kararating lang, kare-receive na natin mga idol. Ito yung magiging makina niya. Sobrang laki. Yun ang ating yan mga idol, konti na lang. Ano na lang, iskisa na lang. Stay tuned mga lodi, at dahan-dahanin natin ito sa matapos.
hindi na ako bumibili pa mga idol. Gumagawa na lang ako ng ganito para mas makakatipid. Kung kailangan mo siyang tanggalin, imbis na ayaw mo ng ganito, tanggalin mo na itong water cooling niya. Ang dali lang idol, scriptin mo lang itong gilid niya. Ang dali lang tanggalin ito. Kapag nilagay ng epoxy, konting ano lang, konting amount lang ng epoxy yung ilalagay dito para pag nagtanggal ka ng water cooling niya sakali ay hindi ka mahihirapan. Kasi medyo may kamahalan din yung water cooling mga idol pag binili mo sa online. Kaya DIY na lang na makakatipid lang. Ganun din, mas maganda pa yung ganito kasi malaking space ng tubig yung makakapasok dito. Dahil malaki siya. Unlike sa nabibili online, loads, maliit, manipis. So, medyo kaunting tubig lang yung nakakapasok. Kung gagawin natin mga idol dahil tapos na yung ating bangka, nasa stage na tayo ng kanyang mga mechanics mga idol, ang pagkabit ng mga mechanics niya tulad ng motor saka yung kanyang water cooling shock. Kasi pag ako naglagay ng shock mga idol ay sinasabay ko itong pag-sitting ng makina para tuwid at walang hindi maganit pag naglalaro na siya. Kasi sinasabay ko ito mga lods sa ganito mga lods. Pinipix ko yan at saka kukunin ko yung pinakamaluwag na posisyon niya dito sa bangka. Ito nga pala yung ating shock mga idol. Ito ay kinuha ko lang sa luma ko rin RC boat. Ito may haba na 30 mm. Ayan. Magandang klase ito. Kasi meron siyang bukod sa bearing sa loob, meron pa siyang o-ring na hindi makakapasok ng tubig sa loob. At mahaba siya mga lods. Tapos yung kanyang shaft ay 4 mm yung kapal. So ito na mga lods. Nakabit na, nilagay na natin yung ano natin, water cooling. So patutuyuin na natin ito. Inisan lang natin yung mga gilid na pwedeng tumakip sa ating mga bolt mga lods. So mga lods, sisitapin natin yung ating shaft at makina. Ayan mga lodo. Mahirap mag-camera eh. Yan. Yan. Para talagang saktong-sakto talaga yung ikot ng ating ihi dito mga lobi. Walang sabit. Kasi ito nakapix na to sa itong coupling niya, nakapix dito sa makina at nakapix din dito sa habang yung ating shaft naman ay hindi pa na-fix. So saktong-sakto talaga kahit anong galaw niya ganyan. Kung anong distance ang gusto mo, yan makukuha mo. Kailangan yung ating shaft mga idol, yung ilisin natin halos magkapantay lang ng itong ilalim ito para yung takbo niya ay swabe-swabe mga lodi. Ganyan, iangat-angat ang kunti ganyan. Yan. Tapos kunin natin yung taas niya, tapos yung center
dito sa ilalim. Kailangan ganun din. Dapat sintro-sintro yan dito sa ating rudder o sa timon. Yan, ganyan. Yan yung tamang pag-sit up mga idol. Para swabe-swabe yung takbo ng ating bangka mga lods. So kukunin muna natin yung kanyang level. Yung level niya. Dito yung level niya kasi yan. Ito yung pantay yung yung salamin. Halos kalahati lang ng ilis yung lumalabas dun sa ating pool mga lodi. Matangatang kung konti yun. Okay. Stay tuned mga lods, saka nahirap mag-camera na nag-iisa. So yan mga lods, isipin na natin. Yung mga lodi, lalagyan na natin yung epoxy para hindi na siya gagalaw ng pagkakas. Pagkakas na yung pinakas ng epoxy. Okay na yung settings natin. Maliban dyan sa epoxy na nilagay natin mga lods, lalagay pa tayo ng support dito. Yan. Pag ito na ito yun lagay tayo ng support dyan para yung ating shop ay hindi gagalaw, hindi gaganyan. Tapos itong ating makina, maglagay lang tayo ng DIY na mount dito. Pwede natin bakasin. Maglagay tayo ng bolt, yan dalawa. Para pag dismantle tayo, madali lang baklasin. So, ganito kaluwang yung ating body mga lodi. So, pag mayroon kang gagawin dito sa makina mo, hindi mahirap mag-galaw-galaw. Mga lods, hindi to nakapix natatanggal ito. Bali sinit up ko lang kung paano para bukas para fix na fix talaga yung kanyang mount. Pag tatanggalin mo siya mga lods, ito dalawang tornilyo na yan. Babaklas ito kasama yung makina mga lods. Ito yung platform niya, yung nasa ilalim. loads yung ating setup. Loads. Ito yung ating pump ng motor natin. So, ito yung humiikot ng tubig papunta sa ating motor at saka sa ating itong ating AC. Mula rito
ihigop siya ng tubig. Tapos ipapump niya papuntang EEC. Iikot yung tubig, palabas ng EEC, papunta naman ng motor. Tapos ito yung galing ng EEC, itong linya na to, papunta ng motor. Tapos ibubuga naman ng motor palabas dito. Ito, dalawa yan. Yung isa. Ayan. Tapos ito naman yung ating servo, mga lods. Yan ang ating servo. DIY lang yan. Ito yung magtitimon, magkukontrol ng timon natin. Tapos dito naman yung ating battery. Ito sa pinakadul. Ito naman yung lagay natin battery. Yan. Tapos ito yung ating connector. Ito yung battery natin sa harap, para wala doon sa likod yung bigat nandito sa harap at gitna. Kasi pag nakapuno ko ng bilis, aangat itong motor. O try natin mga lods. Ito yung cameraman. Connect na natin yung battery. Kung naririnig nyo mga lods, gumagana na yung ating itong ating pump. Wala ng tubig kasi kaya hindi natin matry. Susubukan natin. Yan yung ating servo mga lods, gumagana na rin. Receiver mga lods. Yan. Marami yung connector. Just in case magdagdagan ng mga accessories tulad ng ilaw at saka yung ating radar. So dito na tayo magtatap. Hindi na tayo gagalaw doon sa loob kasi nakaset na yan mga lods. Hindi na mababasa yan kahit na lumubog itong barko. Ito siya, hindi mababasa sa loob. Kaya iniingatan itong ating receiver gawa ng sensitive ito sa tubig mga lods. So kailangan yan nakasil. Ayan, may nakaabang na mga connector kasi 6 channel ito. So 3 channel na yung nagamit natin. Bali may 3 pang channel na natitira para sa ilaw at saka sa radar. So may natira pang isa pang channel. So mga idol, dito yung ating nagawang mga passport natin. Yung isa, yung gray ay offshore patrol vessels mga idol. Tapos ito naman yung bali yung isa na yan ay in-upgrade din natin yan mga lods, itong gray na to. Bali dating luma kong RC boat din yan, tapos in-upgrade natin, binago natin yung design at ito na yung kinalabasan niya. Offshore patrol vessels din siya. Tapos itong isa naman ay patrol boat ng Coast Guard, itong ating Tatiana RC yachts mga lods. Ay in-upgrade na rin natin, ginawa rin natin super yachts mga lods o luxury yachts. So ito na yung mga produkto. Yung isa nating barko mga idol ay yun yung Sigma class 10514 mga idol, 4-bit. Yun ay nabili na mga lods. Shoutout nga pala sa nakabili kay Sir Christian. Sir, good evening sa iyo. Shoutout sa iyo sir.